Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng balita, mga pananaw at iba pa sa mga nangyayari dito sa ating bayan na Pilipinas. Unang-una sa lahat ay sasabihin ko sa inyo yung resulta ng Pulse Asia Survey na latest na nakuha. At ito po ay dito sa March, patapos ng March. At lumalabas po, number one pa rin po si Senator Bongo. Pangalawa po si Erwin Tolfo. At saka pangatlo si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. At malamang papasok na mga yan. At ang hindi ko lang maintindihan kung bakit si Mr. Willie Revillame na wala man lang akong marinig sa kanya na plataforma niya at consistent po na top 10 siya, si Willie Revillame. At ang prediction ko po dito ay siguradong papasok yan sa mga ibubuto na senators. Ito ay kagaya din ni Senator Robin Padilla na ang dami niyang sinabi na plataforma niya nung siya ay nangangampanya, pero hanggang ngayon wala pang nangyayari dito sa kanyang mga plano at plataforma nung siya ay nagkakampanya noong last na Senate election. So, baka po ang next na Robin Padilla na senador na wala namang ginagawa sa Senado ay ito po si Willie Revillame. Doon po ako natatakot at siyempre walang kalam-alam sa paggawa ng batas. Wala man lang siyang masabi sa plataforma niya, pero ang mga tao po ay naniniwala at ang pagkaalam merong magagawa sa Senado. Ay ewan ko. Alam niyo, yan po ang kahinaan ng ating election process. Marami pong nagsasabi tungkol sa election reforms na dapat gawin pero hanggang ngayon hindi pa rin nababago ang estilo ng ating mga botante at pananaw sa mga kandidato. Ang nangyayari kasi ngayon ay kung sino yung mga sikat, sila po ang naibubuto ng ating mga tao at wala silang maintindihan kung ano talaga ang trabaho ng mga senador, congressman, at siyempre yung mga local government unit leaders natin. So ganyan po ang sitwasyon ng ating bansa. Kung sino po ang sikat, kung sino po ang nakikita palagi at kung sinong pasayaw-sayaw dyan at kung sino yung magandang sinasabi, magandang magsalita, ay sila po ang naibubuto. At siyempre, kung maniniwala kayo sa mga nagbibigay ng ayuda at mga pera para sa inyo, para bilhin ang boto ninyo, ay doon po kayo nagkakamali dahil itong binabayad nila sa inyo ay babawi nila pagkatapos nilang makaupo sa kanilang mga posisyon. Alam niyo ang impression ngayon dito sa bansa natin ay sobra-sobra na po ang korupsyon. Alam naman natin yan talaga ang sakit natin. Once na ang isang tao, elected position o isang tao ay nabigyan ng kapangyarihan, kaagad na ginagawa ay ang kanyang kabutihan, pangsariling kabutihan. At siyempre, inuuna muna ang kanyang sarili bago siya magsisilbi sa kanyang mga kasama. Siyempre, meron din tumulong sa kanya sa mga kampanya. Ito muna ang tututukan niyang tulungan. Pero after that, wala nang nagagawa po. Iyan po ang kalunos-lunos na katotohanan sa politika sa ating bansa.
Sa dami-dami po ng ating mga batas na ginagawa, sa dami-dami po ng mga investigasyon na nangyayari, wala po hanggang sa pakitang tao lang at saka pakitang gilas lang sa mga tao. Kunwari magagaling sila, pero ang katotohanan ay sila po ay binibigyan tayo ng exposure para hindi natin sila makalimutan. Kunwari magagaling sila magsalita, pero pag usisahin mo ang kanilang mga trabaho, ang problema dyan, wala silang resulta or wala silang may bibigay na trabaho o nagawa nila habang sila ay nandoon sa kanilang mga posisyon. Meron naman meron mga mailan-ilan na talagang dedicated or nandyan sila na para tumulong sa kanilang mga kababayan. Pero mas marami po sa tingin ko yung mga corrupt at saka walang inintindi kundi ang kanilang sariling kapakanan. Ano pa ba ang ating mga balita ay siyempre yung survey. Ito mga survey na ito, binubuo lang nila yung ating pag-iisip na kunwari ino-offer nila na kung sino yung mga mananalo sa tingin ng mga ibang tao para tayo ay maengganyo para iboto rin natin sila. Mag-research po kayo. Meron pang 28 days bago po ang eleksyon, kaya magbasa-basa kayo kung anong nagawa itong mga kandidato. Kayo naman sa mga nasa bayan at probinsya, dapat mapanuri kayo sa mga kandidato sa inyong mga bayan, syudad at probinsya. Pag nakikita nyo na wala namang ginawa yung dating governor or mayor, pwede nyo naman subukan na ihalal itong mga baguhan. At hindi naman masama. Kasi 3 years, madali lang yan. Kung hindi maganda ang ginagawa, palitan kaagad. So, ano pa ang mga balita natin? More than 1 month na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague. Wala na tayong magagawa dyan. Doon na siya. Kahit anumang investigasyon ang gagawin ng mga mambabatas, wala na po tayong pag-asa na babalik pa yan. Sa tingin ko nga, talagang ginawang sadya na mag-surrender si dating President Rodrigo Duterte para doon na siya mamamatay. At pag namatay siya doon, naku po, sigurado yan. Siyempre, makikita mo yung kung paano mag-react ang mga Pilipino dahil sa tingin ko marami naman siya natulungan, pero siyempre dahil mahirap na ngayon ang panahon na maging kontra ka sa administrasyon, siguradong matatamaan ka dyan ng mga, kung sinasabi nila, mga fake news, kung mga hindi magandang opinion na against sa administrasyon. Pero alam nyo, ako, pro-administration ako. Kung sino nakaupo dyan, pro-administration ako. Ako po ay naniniwala sa galing po ng ating presidente ngayon at tinututukan naman niya kung ano ang maganda para sa ating bayan. Pero sa dami po yung mga kontra na mga news reports kasi dyan, nasisira po yung pag-iisip po ng mga tao kung minsan naniniwala itong mga tao sa mga fake news. Alam niyo, itong fake news na ito dapat wala yan kasi madali lang ma-check yung balita kung siya ay totoo o hindi. Kasi marami pong klase ng impormasyon ngayon. Meron po yung misinformation. Yung misinformation po nagkamali ng pagkasabi. Pero pag sinabi mong disinformation, ito po ay merong purpose o banta para magsinungaling. At siko itong malinformation. Itong malinformation talagang ano na yan, fake news talaga yan.
gustong sumira ng ating yung mga nagbibigay ng balita na ganyan gustong sumira sa mga taong gusto nilang sirain. So, pag misinformation, pwede pang makorek yan. Pero pag mga malinformation or disinformation, ito na po yung paninirang puri o pag ano bibigay ng masamang opinion or masamang adhikain sa mga tao. So, meron po mga batas na nasasakupan ng mga ganyang estilo. Kaya mag-ingat po kayo sa cyber libel cases. Alam niyo, meron akong kaibigan nag-file ng cyber libel case sa isang sumisira sa kanyang puri sa Facebook. At alam niyo, nanalo yung kaibigan ko. At kahit na matagal yung proseso, kahit papano nanalo ang aking kaibigan. So mag-ingat po kasi magastos po yung palagi ka nagpupunta sa korte para magbigay ng statement at magbigay ng witness, pag-witness sa nangyari. At ito po ay talagang mahabang proseso. Alam niyo yung kaibigan ko, umabot siya ng 2 hanggang 3 taon bago nalutas o nabigyan ng desisyon yung kanyang kaso. Siya po ay naghabla sa kanyang mga kaibigan din sa Facebook na siya po ay sinisiraan ng puri, pero sa kalaunan, nanalo siya. So mag-ingat po sa mga sinasabi natin sa Facebook, sa Twitter, sa X account, dito sa YouTube at iba-iba pong social media platforms. Kasi pag nakita nila at inassess nila na mali yung mga sinasabi ninyo, ay doon po pwede kayong filean ng cyber libel case. So yun lang muna ang aking balita ngayong gabing ito. At shout out po sa mga nag-comment na ako po ay hinahanap nila at dahil po hindi ko ina-update itong YouTube channel na ito. Huwag kayong mag-alala kasi medyo busy ako at meron akong ginagawang importante ngayon dito sa lugar ko. Kaya yun na nga, naantala yung pagbibigay ko sa inyo ng balita. Pero alam nyo, wala namang magandang balita kundi tungkol sa eleksyon ngayon. Busy ngayon yung mga politiko natin para kunin ang inyong boto sa maraming paraan. Pero mag-ingat kayo. Pag binibili ang boto ninyo, sigurado yan. Walang gagawin na maganda ang politiko na yan, kundi makaupo sa pwesto at saka bigyan ng kanyang sarili ang prioridad bago kayo bibigyan ng panahon para solusyonan ng ating mga araw-araw na problema dito sa ating bansa, kagaya ng mga tumataas na presyo ng bilihin, tumataas ang pagkain, presyo ng pagkain, tumataas ang ating mga electric bills, water bills, at saka kung ano-ano pang mga bills na dapat nating bayaran. At ang yung mga prinamis nila na libre na wifi, hanggang ngayon, nagbabayad pa tayo ng wifi. Ang Pilipinas po ay isa sa pinakamahal na wifi payments per month dito sa buong Asia. At nagbabayad ka na nga ng malaki, ang bagal-bagal pa. So, marami dapat tayong pagtuunan at ating ekonomiya. Marami po ang hindi employed, marami po ang dapat itaasa ng sweldo, marami mga proyekto na hindi pa natatapos at marami pa tayong mga dapat ayusin dito sa ating gobyerno. So yun lang po. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!